Unahan para magbigay sa mga tao, bayaran. Alam niyo, minsan kakain kayo sa restaurant ng mga kaibigan nyo, yung nag-uunahan kayo kung sino magbabayad. Sasakay kayo ng jeep, may makikita kang kakilala mo, nag-uunahan kayo kung sino magbabayad. Why? Hindi dadating yun dahil may pera ka. Dadating yun kasi generous ka. Hindi dadating yun kasi may sobra ka. Dadating yun kasi may puso ka. Minsan, ang pagbibigay, hindi naman sa amount ng bagay na meron ka eh. Ang totoong kasaganaan, alam nyo kung ano, hindi yung laki ng nakukolekta mo. Ang totoong kasaganaan, yung laki ng naibibigay mo. Kaya kung sa palagay nyo, ang abundance, prosperity, kasaganaan, dami ng bahay, dami ng lupa, dami ng sasakyan, dami ng pagkain, dami ng damit, hindi po yun. Ang totoong kasaganaan, yung halos lahat ng bagay na meron ka, pagdating ng langit na ipamigay mong lahat. Kasi hindi nyo naman po madadala yan eh. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mo madadala yung hikaw mo. Kahit sing-sing, kahit yung pustiso yung ginto, kukunin lang ng sepulturero yan sa sementeryo. Pero you will never get that or bring that to heaven with you. Amen? Kaya ho, sa totoo lang, kung may isang bagay po na matututunan ninyo ngayon, may kinuha akong isang saying or statement that the world is using. Ginagamit ng mundo itong salitang ito eh. Ewan ko kung narinig nyo na yung salitang, fake it till you make it. Yan yung title ng mensahe natin. Minsan daw, kailangan mong pekiin hanggang sa maging ikaw na. That's what the word says. Fake it till you make it. Pero may ituturo ako sa inyo na you don't need to fake it. Ang kailangan mo, faith. Faith it till you see it. Kailangan daw, sampalatayanan mo yung isang bagay, gaya ng ginawa natin kanina, by faith, hanggang sa makita mo. Nung una, by faith, wala ka talagang binibigay, pero may intention ka, hindi, pero I want to bless people. Gusto ko i-bless yung pinsan ko, yung classmate ko, yung kapitbahay ko, yung nanay ko, yung tatay ko. Kung dati siya ang nagtrabaho para sa akin, ngayon ako naman magtatrabaho para sa kanya. Dati siya nag-intindi sa akin, ngayon ako naman mag-iintindi sa kanya. Pero kailan mangyayari yun? Hindi pagka naging successful ka na. Mangyayari yun pag na-settled na yung heart mo. Sa puso mo pa lang, nandun na yung faith eh. At ang nagbibigay ng measure ng faith, si God in our hearts. Walking by faith, ang ibig sabihin, iniintay natin na yung mga bagay na sinabi ng Diyos becomes a reality. Halimbawa, nagpa-check up kayo, sabi ng laboratory, ito talaga yung lumabas, MRI, ultrasound, CT scan. Pero by faith, sasabihin mo, but I believe on the reports of the Lord, not on the doctor's report only. Panghahawakan ko yung report ni Lord. Yun yung faith eh. Sasabihin ng mata mo, wala na talagang pera. Kakapusin. Hindi pa dumadating yung katapusan, kinsenas pa lang mukhang kukulangin. Pero sasabihin ng heart mo, pero naniniwala ako, ipoprovide ni Lord yung pangangailangan namin. Pero kontra ng mata mo yun. Kinukontra ng paningin mo. Paano ka mananagana, wala kang trabaho? Paano ka makakapagtrabaho, wala kang pinag-aralan? Paano ka magkakaroon ng pag-aaral, wala namang magkususustentong pambaon? At kung ano-ano pa. Pero alam mo, isa-settle mo sa heart mo by faith, but whatever happens, mangyayari ito. Amen? Why? Alam niyo paano tayo dapat namumuhay? Basahin natin. 2 Corinthians 5:7. We walk by faith, not by sight. Yun daw buhay natin, sa tuwing inilalakad natin araw-araw, dapat daw by faith. Kaya yung pagbibigay nyo, huwag kayo magbibigay out of fear, out of pressure, out of force, out of needs. Kaya ako magbibigay kasi may needs. Kaya ako magbibigay kasi natatakot ako eh. Kaya ako magbibigay kasi napipilitan ako. Wag, laging by faith. Why? Yung faith kasi hindi emotions. Yung faith kasi hindi pressure. Yung faith kasi settled. Tingnan nyo na, hindi nyo naisip ito ha. Nung pinatayo ko kayo, tapos umupo kayo ngayon,
Alam niyo ba yung faith niyo nasa bangko? Na hindi nga kayo nag-isip kung safe ba yan eh. Basta nyo, kung umupo nga, lagapak eh. Kasi naniniwala kayo na safe kayo. Hindi nyo lang napansin, dahil yung faith nyo nasa bangko na, wala na, sitting pretty na kayong nakaupo. That is faith. Pag yung faith mo settled na, kahit walang pera, kahit walang backer, kahit walang connection, alam mo magiging maganda yung future. Why? Yun yung faith. Settled ka from who God is. Kung gaano kabait ang Panginoon. Kung gaano siya kabuti sa buhay natin. O ito na ngayon. Dito natin i-apply ng mahirap ng konti yung faith. Kasi there are moments, minsan, when your heart is broken. Kaya lang ito yung matindi sa faith, you're still worshiping. Kahit na nasasaktan yung puso mo, nagde-decide ka pa rin na mag-worship. Faith yon. There are days, mga araw po, na you are so discouraged, but you still decided to serve. May mga moment ho, na there are seasons that you don't see results. Wala ka talagang makitang resulta. But you keep giving, you keep sowing. Alam niyo, maraming tao, sa totoo lang, pag nasaktan na, hihinto na. Pero ang faith, minsan, kahit broken-hearted ka na, nagwo-worship ka pa din. Kahit nawawalan ka na, naniniwala ka pa rin. Hindi ba pretending yon? No, trusting yon. Trusting yun, not because we are pretending na nagpapanggap tayo. Ang ginagawa natin, alam nyo kung ano, nagtitiwala tayo. Minsan, hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, hindi mo naririnig, pero nagtitiwala ka kasi. Di ba, yun naman ang elements ng relasyon? Ang mag-asawa, alam nyo kung ano kailangan? Trust. Ang relasyon natin kay God, trust. Ang relasyon ng mga tao sa iyo, sa negosyo, trust. Pansin niyo, the solid foundations of any relationship is trust. Pag nawala na yung trust, hindi na siya built on trust, sooner or later, masisira, mawawasak, malulugi, mawawala. Pag nawala na yung trust eh. Kaya it's very important yan, solid foundations yan eh. Eh paano, pastor, pag nasira? Don't worry, nababalik yon. It takes time. Pero nababalik yon. Not because we're pretending, kaya natin ginagawa. Again, it's because we are trusting. Kasi ang faith, hindi mo dinideny yung reality. Di ibig sabihin, pastor, hindi na namin papansinin yung totoong nangyayari. Wala nga talagang pera. Wala nga talagang magandang nangyayari. Hindi mo dinideny yon. Alam naman na kasi natin yun eh. Bakit pa natin sasabihin yun? Alam na nga natin yun. Eh ano yung faith? Faith is believing in God na mas greater siya than reality. Minsan ho talagang totoo, alam ko sinasampal tayo ng katotohanan na yun ang totoong nangyayari. Pero yung faith nga, sasabihin ng puso mo, but God is greater than this. Pero mas higit ang God dito. Maaring ang reality, sabi ng iba, hindi kaya, hindi na pwede, hindi na mabubuo. But faith says it will. Maaring sa iba, close na, wala nang chance. Pero faith is saying, may chance. Maaring sa iba, hindi ka pwedeng matanggap, wala ka namang connection, wala kang pinag-aralan, wala kang degree. Pero yung faith, alam niyo kung ano, maniniwala pa rin makakalusot siya. Ano yung faith? You are acting like God, telling the truth even when your circumstances are telling a different story. Yung nangyayari sa mag-asawa, magkapatid, sa school, sa trabaho, sa ospital, sa katawan mo, sa negosyo, parang ba't ganun? Iba yung kwento ng nangyayari. It's a different story. Pero iba rin naman yung sinasabi ni Pastor Herbie sa God's reality. Ano yung ngayon yung hahawakan mo? Meron tayong nararanasan araw-araw, andito yung salita ng Diyos na pinipreach ni Pastor Herbie. Ang gagawin ba natin, ibababa ko yung level ng salita ng Diyos na nararanasan natin? Or ilagay ko pa rin dito yung salita ng Diyos na pinipreach ko ngayon, tapos yung nararanasan natin, ang itaas natin. Hindi po pwede kasing yung Diyos ang mag-a-adjust. Tayo yung mag-a-adjust para ilapat natin doon sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya lang alam ko ito yung challenge sa atin. Pag nasasaktan na. Kaya ito yung number 1. Keep doing good even while you are hurting. Even when you are hurting. Lalo pag habang nasasaktan ka,
Maraming tao, alam nyo, huminto sa paggawa ng mabuti dahil nasaktan. Yun ang huwag niyong papayagan. Huwag niyong papayagan na pag nasaktan kayo, maging mananakit din kayo. Huwag niyong papayagan na pag nasaktan kayo, hihinto kayo sa paggawa ng tama. Hindi, nasaktan ako, pare-parehas na lang tayo dito. Huwag niyong kapaguran yung paggawa ng mabuti kahit nasasaktan na. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good. Kung may isang bagay po na hindi nakaka-overdose, yung paggawa ng mabuti. At sa paggawa ng mabuti, hindi yan kailanman magbubunga ng masama. Minsan, ikaw na gumawa ng mabuti, napasama ka pa, okay lang yun. Pero hindi naman talaga ng masama ang binunga nun eh. Kasi mabuti ka pa rin eh. Kaya lang masaklap. Many people stop serving when suffering starts. Pag nag-start na yung suffering, nag-stop na sila sa serving. Nakita ko maraming tao ang huminto. Maraming tao ang talagang hindi na nagawa yung tama. Dahil nasaktan sila. Pero pansinin nyo, some of the greatest acts of love are done by wounded people. Yung pinakamatinding pinatunayan ng pag-ibig, alam niyo kung kanino? Pinatunayan ng mga taong wounded. Kung sino pa yung mga taong nasaktan, sila pa yung nakapagpatunay ng totoong nagmamahal. Sa totoo lang, gusto niyo mapatunayan na mahal ka ng isang tao, yung kahit nasaktan siya, pinili ka pa rin. Ako doon ko napuprove how much God loves us eh. Everyday natin siyang sinasaktan, pero pinipili pa rin tayo eh. Minamahal pa din tayo eh. Amen? Imagine, Jesus was carrying all the weights of the world. Doon sa cross, lahat ng kasalanan ng buong mundo, nasa Kanya. And while dying, He forgave. Habang namamatay siya, He forgave. While He is suffering, He decided to love. Grabe, no? Habang nasasaktan siya, madaling mag-decide ng pagmamahal kapag ka nararamdaman mo yung comfort. Madaling mag-I love you too pagka kinikilig ka dahil sinabihan ka ng I love you. Pero yung sinasaktan ka, mamahalin mo pa rin, di na yun madali. Minsan, mahirap na yun eh. Kaya lang nga, doon natin pinapasok yung faith. Doon natin pinapasok itong pananampalataya ngayon. Minsan yung pain, ina-explain niya yung behavior nyo eh. Kumbaga, kaya ko lang naman nagawa ito kasi nasasaktan ako eh. Minsan nagiging excuses, alibi yung pain. Yung mga hurts and pain natin, nag-e-explain niya ng behavior. Pero, hindi dapat siya nagdi-dictate ng calling. Maaring binibigyan niya ng dahilan kung ba't mo nagawa, nasabi ang isang bagay, kasi nasaktan ka, nandun na tayo. Pero hindi dapat yan nagdi-dictate ng calling mo. Hindi dapat yung pain, yung hurts, yung embarrassment, o kung ano man, ang naging dahilan para ihinto natin yung binagagawa sa atin ng Panginoon. You may be hurting. Di ko na po tatanungin kung sino yon. Even to those who are watching right now, you may be hurting. But don't stop being kind. Kahit nasasaktan kayo, huwag kayong tumigil na maging mabait. Yung iba, pag nasaktan na, nagiging salbahe. Pag nasaktan na, pero dati, ang bait-bait niyan. Dati hindi naman ganyan yan, kaya lang nasaktan eh. Kaya ang nangyari tuloy, naging ganyan yung ugali niya, kaya nga nire-remind ko kayo. Now, while you are hurting, or you may be hurting, but don't stop praying. Don't stop loving. Don't stop being kind. Don't stop serving. Don't stop understanding yourself and your people. Kahit nasasaktan tayo. Kasi hanggat buhay kayo, masasaktan ka talaga. Sabi mo sa katabi mo, pag di ka tumigil, masasaktan ka talaga. But to be honest with all of you, you have to keep moving even while you're hurting. Number 2, keep moving even when you don't see results. Kahit hindi nyo nakikita yung resulta ng pagpapagal mo, pag-aaral mo, pagtatrabaho mo, pagpapatawad mo, kahit di mo nakikita yung pagtsatsaga mo, pag-e-efforts mo, pag-iipon mo, don't stop. Huwag kayong tumigil. Pastor, wala kang resulta ako nakikita, basta huwag kayong tumigil. Minsan, alam nyo, may ginagawa siya sa underground bago siya may gawin sa above the ground. Minsan may ginagawa siya actually sa loob mo kaysa doon sa labas mo. Alam niyo bang mas importante kay God yung nasa loob mo kaysa doon sa mga pwede mong makuha sa labas? Kaya lang minsan may waiting time. Hebrews 10:36.
You need endurance so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Minsan daw, pagkatapos ng lahat ng pagtitiis na gawin yung kalooban ng Diyos, alam nyo kung ano ending? Makukuha mo rin yung pinangako sa iyo ng Diyos. Kaya lang, you have to stay. Si Noah, nung i-build niya yung Noah's Ark, it took him 100 years. Araw-araw siyang kinukutya, praning ka ba? May topa ka ba? Anong gagawin mo sa bangka na yan? Ang masaklap, ginawa sa gitna ng gubat para malapit yung mga supply ng kahoy. Maintindihan mo sana kung ginawa sa tabi ng dagat eh. Kaya lang right there in the middle, pero it took 100 years. In fact, 120 years para matapos. Tsaka palang umulan ng 40 days and 40 nights na naginip si Joseph nung bata siya. Nasabi ng Lord kay Joseph, magiging pangalawa ka, luluhod yung mga kapatid mo, makikita mo yung mga bayan, magiging successful ka. So yung panaginip ni Joseph, hindi naman nangyari kinabukasan eh. Lumipas yung ilang taon, si Joseph, yung dream niya, before he ruled, lumipas ang napakaraming taon, pero wala naman nangyari. Until dumating yung moment na nangyari na yun kay Joseph. Si David, the inanoint ng propeta para maging king. 16 years old siya. Ilang panahon nung lumipas, bago siya naging hari eh. Ano yung point? Many people quit doon sa waiting room, sa seasons ng waiting, kaya hindi nakuha yung God's promise. Maraming tao, sumuko na. Yung iba sa inyo, alam nyo, ang layo na ng narating nyo eh. Susuko pa ba kayo? Tagal-tagal nyo nang nag-church, susuko pa ba kayo? Ang tagal nyo na sa relasyon na yan eh, susukuan mo pa ba? Tagal nyo nang nagninegosyo eh. Mapapagod ka pa ba? Ngayon pa ba? Kumbaga, alam nyo kung ano lang kailangan nyo gawin minsan? You just need to stay a bit longer. Minsan mag-stay ka lang a bit longer, makikita mo yung changes. Kaya lang ang problema, hindi mo na makikita kasi nainip ka na. Kaya don't quit on the waiting room. Huwag kayo lalabas ng room. Kung nando kayo sa room na yon, tapos ang gagawin mo lang mag-intay, huwag mong titignan yung doorknob. Kasi siguradong bubuksan mo yun eh. Bubuksan at bubuksan mo siya eh. Tandaan nyo kadalasan, may ginagawa na si Lord underground. Bago niya gawin yung above the ground. May ginagawa na siya sa loob mo. Bago niya gawin yung nasa labas na kailangan natin. Pero just because nothing happening outside, walang nangyayari sa negosyo, sa kalusugan, sa relasyon, sa bahay, sa pera, sa gobyerno, baka akala nyo wala talagang nangyayari sa loob. Baka kaya lang akala mo walang nangyayari sa loob, sa labas, kasi ang priority ni Lord yung loob. Kasi baka mamaya, nagkatrabaho ka nga, pero hindi maayos yung puso mo, tanggal ka uli doon. Baka nga mamaya, gumaling ka nga, gumanda nga yung negosyo, kaya lang di maayos yung puso mo, tanggal pa rin sa'yo yun. Yung iba nga, kung kailan pa nagkapera, doon pa laro naging worse ang buhay eh. Kasi nga, hindi maayos yung loob. Kaya minsan, while nothing is happening outside, baka ang inuuna ni Lord na i-fix, yung within, yung loob. Nag-speak ako sa conference po kahapon, ang title ng conference, Inside Out Conference. And I spoke to pastors and leaders po, doon sa lugar na yan. Yung title, Inside Out Conference, kahapon lang nangyari yan. Tumugtog yung ating worship team. Pwede po ba palakpakan nyo yung ating worship team? Why? Kung nandun kayo, you will be proud. Kinanta ho nila yung mga original composition ng church natin. And I saw people, how they've been so blessed by the original composition ng songs. Pero doon sa Inside Out Conference, ang ganda. Totoo na kung mayroong gagawin si Lord, hindi outside in. Dapat inside out. Kasi marami nang mangyayari outside eh. May magtataas ng kamay, may gugulong, may tatalon, may hihiga, may kung ano-anong gagawin eh. Pero pagkatapos minsan tumakbo sa unahan, sa altar call, wala naman nangyari kasi wala naman totoong nangyari sa loob. Kaya minsan ang expression, dapat manifestation siya ng intention. Alam niyo ako, minsan may nakikita ko sa mga Facebook manifesting. Alam niyo kaibahan ng manifesting sa faith? Yung manifestations or manifesting, ang ginagawa mo diyan, sinasabi mo na yung exact thing na gusto mong mangyari. Halimbawa, bahay, kotse, manifesting. Alam niyo kung ano ang faith?
Ang faith, kaya mangyari yung bahay na yun o yung sasakyan na yun, ang faith, hindi siya nabibigo. Hindi siya nagda-doubt. Hindi siya nag-shake. So, yung manifesting, you're already exactly what you want. Pero ang faith, hindi doon nakaano eh. Kaya maraming nadidisappoint sa manifesting eh. Kasi nadidisappoint ka, hindi nangyari yung mismong inaasahan mo. Pero yung faith, alam nyo kung ano? Faith keeps showing up. Ang faith, it keeps building. Ang faith, it keeps believing. Ang ginagawa ng faith sa heart mo, na kay Lord din naman galing, talagang kahit anong mangyari, sisipot ka eh. Kahit anong mangyari, dadating ka. Kahit anong mangyari, gagawin mo pa rin eh, kahit hindi mo feel. Pangatlo, ito yung faith. Keep answering the call, even when you feel like quitting. Alam niyo, may payo ako sa mga magjowa, mag-asawa. Pag nag-aaway kayo, please, gumawa kayo ng rules. Kahit nag-aaway tayo, lagi nating sasagutin ang call. Lalo pagka naka-30 miss call na. Kasi baka mamaya, pag di mo sinagot yung call, yan na yung huling call. Baka may mangyayari ng masama, maa-aksidente. So kahit minsan, galit na galit kayo, you feel like quitting, sagutin nyo yung call. Amen? Amen. Yung iba hindi talaga sasagutin. Okay lang. Kay God, alam nyo, ganun din. Kahit minsan, you feel like you want to give up, you want to quit, still answer the call. Kahit minsan, you don't feel like it anymore, answer the call. Kaya nga, alam nyo kung ano ang love? Hindi feelings eh, hindi emotions eh, decisions. Kumbaga, kailangan mo mag-decide talaga eh. Dapat hindi ka easily namumove yung konting kibot, kalas. Konting kibot, ayaw. Konting kibot, resign. Konting kibot, tampo. 1 Corinthians 15:58. Be steadfast, immovable. Pag sabing immovable, hindi nauuga basta-basta. Always abounding in the work of the Lord. Ang nangyayari daw, lagi kang nananagana. Saan? Sa mga gawa ng Panginoon. Ano ba yung mga gawa ng Panginoon? Love, joy, peace, gentleness, self-control. Yung bunga, resulta ng Spirito sa atin. Yun yung mga gawa ni Lord sa buhay natin. Ano dapat yun? Immovable. Pero pastor, dumating ka na ba sa panahon na talagang nalungkot ka? Yes. Why? Because I do believe every calling has a seasons of loneliness. Minsan po talagang lonely season yan May mga panahon na magugulat ka, ang dry-dry mo, ang hina-hina mo, ang lungkot-lungkot mo. Kahit nga sa relationships ng mag-asawa, minsan dadating kayo sa seasons na parang hindi kayo okay. Okay lang yan. Pastor, wala na akong maramdaman. Okay lang yun. Parang lagnat lang yan. Tataas, bababa. Normal lang ba yung I don't feel it anymore? Parang sipon, sinisinghot, sinisingha. Babalik din yun. Kaya love is not a feelings. Love is not emotion. It is a decision. Alam niyo ba, in every ministry, there is disappointment. Lagi pong may disappointment. Kahit sa business, may disappointment. Lalo din sa ministry. Hindi ka naman paswelduhan lang dito. Kaya may disappointment talaga. Sa mga tao, pastor, madidisappoint ka ba? Ay, nako po, yes. People are people and you will be disappointed by people. Alam niyo bang every leader, whether CEO, founder, pastor, father, leader, kahit sino, every leader has a moment when they want to walk away. Tanungin niyo po kami mga pastor na nandito, dumating ba kami sa punto na gusto na namin mag-walk away? Yes. Maraming beses. Na we also wanted to turn our back on you. Mag-walk away, sumuko. Kaya lang, ang calling ni God, hindi proven ng convenience kundi ng commitment. Hindi ka tutugon sa tawag kasi conveniente lang, komportable lang. Gagawin mo pa rin kasi committed ka. Amen? Kailangan ganun Ang assignment na pinagagawa sa atin ni Lord, hindi yan madi-disappear because your emotions change. Minsan nakala natin, hindi ko na-feel. O kaya iba na yung assignment ko. Hindi na to season ko, kaya iba na yung assignment ko. Hindi yan nababago basta-basta. Hindi yan basta-basta nababago. Dahil lang hindi mo na-feel, dahil lang wala ka na sa wisyo, wala na excitement.
Minsan nga ang assignment kung ano yung hindi ka excited eh. Yun yung assignment, kaya yun ang assignment mo kasi kailangan mong i-fix yun eh. Kaya lang alam nyo, that is where faith comes. I know sometimes we feel tired. Napagod na po ba kayo? Ay, konti lang, buti na lang, no? Ako po, minsan nga pagod na ako eh. Last. Napapagod din ba kayo? Eh di, magpahinga lang if you must, if you need. Rest if you must. Pero, don't surrender your purpose. Pag napagod, pahinga ng konti. Pag nalayo, lapit lang ng konti. Tapos, wag lang isusuko yung purpose. Wag lang isusuko yung tao. Wag lang isusuko yung pinagagawa ni Lord. Wag lang isusuko yung pinangako mo. Mapapagod ka, papahinga lang. Pero hindi maghihiwalay. Amen. Mapapagod, papahinga lang, pero tatayo uli. Mapapagod po kayo, pero alam nyo gagawin, i-remind nyo lang yung sarili nyo sa ano yung unang yung pangako at unang pinangako sa iyo ng Diyos. Pang-apat po, keep going even when you are embarrassed. Huwag kayong sumuko kahit nakakahiya. Alam nyo ba, maraming tao magaling naman pero hindi na nakabalik kasi nahiya. Maraming tao, may potential talaga kaya lang hindi nagawa yung dapat gawin kasi nahiya. May mga tao magaling kumanta, magaling magturo, magaling magsayaw, magaling magsalita, magaling magpinta, magaling magkumpuni, magaling magdrums, kaya lang hindi nagawa kasi nahiya. Maraming tao hindi ginawa yung tama kasi nahiya. Pero wag ka, may mga tao mali na yung ginagawa pero hindi nahihiya. Kung ano yung tamang gawin, doon nahihiya. Pag may mga tao kayo na dapat kinakausap nyo, tapos yun ang tamang gawin, ba't kayo nahihiya? Dapat mahiya kayo, alam mo sa mga taong hindi nyo dapat kinakausap kasi pag kinausap mo, mapapahamak ka. Ayun, kaya lang minsan nakakatawa, no? Nahihiya sila pag hawak yung Bible, pero pagkabote ng gin, hindi nahihiya. Nahihiya mag-worship dito, magtaas na kamay, pero pagka nasa kanto, lasing na lasing, hawak yung video, okay, hindi mo makuha-kuha eh. Minsan alamin natin kung saan tayo mahihiya. Sabi mo nga sa katabi mo, alamin mo nga saan ka mahihiya. Di ba, minsan din na natin ma-distinguish kung saan tayo mahihiya. Alam nyo, nakakatakot? Tingin kayo dito. Ang nakakatakot, hindi magkamali. Ano? Yung pangatawanan, yung pagkakamali. Kailan nagiging pangatawanan, kailan pinangangatawanan yung pagkakamali? Alam nyo kung kailan? Pag nahihiya. Yung iba, dahil nahihiya na, papangatawanan na lang yung mali. Yung iba, dahil nahihiya na, hindi na lang niya i-work out. Kasi nga, nakakahiya eh. Alam niyo ba, may mga tao na tinanggap naman uli sila dapat na sa kumpanya, sa trabaho, sige na, balik ka na, okay na tayo. Kaya lang, alam niyo gagawin, wala nang mukhang ihaharap. Kasi, nahihiya. Yung iba nga pinatawad na eh, pero ayaw nang bumalik kahit alam niyang pinatawad niya. At minsan, kahit gustong-gusto niya nang bumalik, ayaw niya nang gawin kasi, o sabi mo sa katabi mo, dapat wala kang hiya. Dapat walang hiya yung katabi mo eh. Dapat walang hiya, hindi nahihiya. Kailan tayo dapat nahihiya? Pag mali. Alam niyo, pag may nagawa ako mali, nakahihiya ako eh. Pagka nga, parang ngayon po, sorry po sa mga nakapwesto dyan, nahihiya po ako sa inyo. Alam niyo kung bakit? Sira yung TV namin eh. Di ba walang TV, no? Kaya ba sa inyo parang mga giraffe eh, nagagaganon eh. I'm sorry po sa inyo talaga. It's my fault. Kung bakit walang TV yan ngayon. Papaayos po namin yan sa lalong madaling panahon. Para nandyan kayo, nakatitig kayo. Nakakaya yun eh. Kasi meron kaming responsibility hindi namin nagawa eh. Pagka nga sira yung aircon, nakakahiya eh. Kasi pagpapawisan ng mga donya. Pagka nga minsan nagkakamali yung worship team, nahihiya kami. Why? Kasi excellent dapat yan para kay God yan at para sa inyo eh. Yun ang nakakahiya kasi may mali ka nagagawa eh. Pero pag tama yung ginagawa mo, hindi ka dapat mahiya. Amen? Pag hihingi ka ng tawad, di nakakahiya yun. Pag tatayo ka para magbigay, hindi nakakahiya yun. Pag mag-worship ka, magtataas ng kamay, hindi nakakahiya yun. Iiyak, sisigaw para kay God sa mga tao, hindi nakakahiya yun. Amen?
Ang nakakahiya, yung manduduro-duro ka dyan. Mang-aaway-away ka, mangnunulak ka, makukuha ng bangko. Yung nakakahiya. Nakakahiya yung may pila, unahan mo sa pila. Doon ka nga ako dyan. Nakakahiya yun. Pero yung paggawa ng tama, hindi po yun nakakahiya. Amen? Alam nyo ba't natalo yung tao? Many people defeated not by failure. Hindi dahil pumalpak sila. They are defeated by embarrassment. Alam nyo natalo yung iba kasi na-embarrass, nahiya. Si Peter, dininied niya si Jesus publicly sa harap ng maraming tao. Si Thomas, ganun din. Si Thomas, nag-doubt siya publicly sa harap ng lahat ng mga disciple. Eto matindi, yung mga disipulo, tinalikuran siya publicly. Nung nasa krus siya, walang sumulpot. Di ba mga nakakahiya yun? Pero anong ending? Si Pedro, ginamit pa rin. Si Thomas, naging bayani pa nga sa India yan Heroes of faith siya sa India, si Thomas. Yung mga disciple, nagbalikan sila lahat Kahit nung una, may nagawa silang nakakahiya. Pero ginamit pa rin sila ni Lord powerfully. Alam niyo kung ano panlaban sa hiya? Gusto niyo ba malaman? Yes. Tingin kayo kay Pastor. Alam niyo panlaban sa hiya? Faith. Pananampalataya. Kala nung iba, ang panlaban sa hiya, Pastor, kapal ng muka. Kapal muks, hindi. Ang panlaban sa hiya, faith. Kumbaga, sige, by faith, I'll step into this. By faith, aayusin ko to. Kasi minsan, wala tayong lakas ng loob sa sarili. Pagka ang lakas mo sa sarili mo, then, yun yung sinasabi na not by your might, not by your spirit, but by His Spirit. Not by your own strength, but by the Spirit of the Lord. Doon tayo kumukuha ng lakas ng loob. Kaya our confidence is not based on us, but our confidence is in Him. Na kay Jesus. Failure, mistake, sin, lahat nyo kung ano yan? Event. Pero hindi identity. Kung pumalpak man kayo, isang pangyayari lang yung sa buhay nyo. Pero hindi ikaw mismo yung palpak. Kung nagkamali kayo, isang pangyayari lang yan sa buhay nyo. Pero hindi na yan yung pagkatao mo. Alam nyo kung ano masaklap? Minsan may mga taong nagkamali, akala mo yun yung pagkatao niya Baka pangyayari lang sa buhay yun na nagkamali siya. Kaya change pa rin. And the only people who will never fail are those people who will never try. Yung iba, kaya naman hindi nagpe-fail, hindi nagtatry. So, pag nag-try ka, nag-failed ka, okay yun, at least nag-try ka. Amen? Amen. O last. Kahit anong mangyari, keep sowing by faith. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, magtanim ng magtanim. Magbigay ng magbigay. Mag-release ng mag-release. Kesa kayo humihingi ng tawad, kayo magpatawad. Kesa kayo nangungutang, kayo magpautang. Amen? O sabi mo sa katabi mo, narinig mo sabi ni Pastor. Kesa kayo nangungutang, kayo magpautang. Kesa kayo ang nananakit, di baling kayo na lang nasasaktan. Kesa kayo po yung pinagtitiisan, ikaw na lang yung magtiis. Amen! Palakpakan natin si Lord. Why? Why? Tingnan niyo ito Ang nagsalita nito, pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero nalaman niya yung sikreto. Ano daw? Ecclesiastes 11:6. Pagdating sa umaga, magtanim. Pagdating sa gabi, huwag mong tikom yung kamay mo, bigay pa din. Yung iba kasi sa umaga lang magbibigay, pagdating sa gabi, hindi na pwede, gabi na Pero yung iba, pagkagabi na, sasabihin, sa umaga na lang. Yung iba naman, ang aga-aga naman, parang kahit sa daling pwede, hindi magbibigay Pero si Solomon sabi niya, in the morning, sow your seed. In the evening, huwag mong i-withhold yung hands mo. Kamag-alala. Evening, morning, afternoon, you always give. Amen? Why? Alam nyo, ang farmer, hindi yan hihinto ng pagtatanim kasi walang harvest kahapon. Magtatanim yan ng tuloy-tuloy kahit maliliit. Gagawin yan kasi naniniwala siya sa harvest Ang faithful na Christians,
They are people na kahit na nahihiya, nasasaktan, nahihirapan, they keep serving. They keep giving. They keep praying. They keep believing. Yun yung Christians eh. Dapat tayo yun eh. Alam niyo yung masaklap? Minsan, konting kibot, they stop. Minsan nga kakalimutan yung lahat ng mga magagandang bagay na ginawa mo eh, sa isang mga maliliit na mga dahilan eh. Kaya wag nating papayagan yung mga moment na yan. Yung faith na ipaplant natin today, mag-expect po kayo, tomorrow, patutubuin ng Diyos. God will grow it tomorrow. Halimbawa, magsimula lang kayo, hindi ka pinapansin, magsimula kang kumuway. Magsimula kang tumango. Magsimula kang mag-chat. Hindi ka binibigyan, magsimula kang, magbigay ka unti-unti. Mag-goal ka next time, siya magbibigay sa'yo. Kaso kailangan lang, little by little, step by step, at least may ginagawa ka. Alam niyo kung minsan bakit walang galaw? Wala kasing ginagawa. Kailangan meron tayong hakbang. Alam niyo minsan bakit kahit gaano katindi ng ginawang masakit sa'yo, pag sinimulan mo yung hingan ng tawad, unti-unti, mapapatawad ka rin yan. May kasabihan nga tumambay ka sa barbershop, magugupitan ka ng libre. Totoo. Tagalan mo lang yung tambay sa barbero, doon ka lang lagi, makakakuha ka ng libreng gupit. Kaso kailangan mo na mag-stay doon. Mag-stay, at least may ginagawa ka. Amen. There are days sa buhay po natin, you don't feel strong. Ako din. There are days that we don't feel anointed. Ako din. There are days that we don't feel okay. Ako din. May mga araw po na hindi palagi tayong okay. Pero ano ang gagawin lang natin? We keep on praying. We keep on serving. We keep on loving. We keep on believing. We keep on understanding. We keep on forgiving. We keep on staying. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Not because I see the answer. Not because I feel the victory. But because God is faithful. Amen? May paparinig ako sa inyong kanta. Father's Day ngayon, di ba? Pero alam nyo ba, hindi ko masyadong ipo-focus sa fathers. Kahit Father's Day ngayon. Nag-research ako, alam nyo ba, sa top 20 na mga occasion na sineselebrate, hindi nangunguna ang Father's Day. Bakit? Alam nyo, pang ilan ng Father's Day? Pang siyam. Na hindi man naging top 5, top 4, top 3. Top 1, alam nyo, sineselebrate Christmas. Tapos, ang sineselebrate pa, Halloween. Biro mo, mas sineselebrate pa yung Halloween kaysa sa Father's Day? Ng maraming tao. Bakit kaya? Mas sineselebrate yung Mother's Day ng maraming tao kaysa sa Father's Day. Alam nyo kung bakit? Mas marami pong mga tao ang nasaktan ng Father. Kaya, hindi ibig sabihin Father's Day, lahat ng mga tao, proud na proud sa kanilang tatay. Kasi may mga tatay na nang iwan, may mga tatay na nanakit, may mga tatay na nang abuso, may mga tatay na nanloko, may mga tatay na, alam mo yun? Kaya, pray natin po, yung relationship ninyo sa inyong mga anak. At yung mga anak naman, yung relationship ninyo sa inyong mga magulang. Amen? Every head bowed and eyes closed. Ama, sa oras pong ito, by faith, Lord, kung minsan mahirap pong sabihin sa mga magulang, minsan naman yung mga magulang nahihirapan sabihin sa kanilang mga anak. But today, Lord, by faith, we just want to fix the relationships, Lord. We just want, Lord, sa pamamagitan po ng pag-ibig mo, sa pamamagitan po, Lord, ng pananampalataya, nahahakbangan po namin. Bigyan mo kami ng lakas na maayos ito, Lord. Bigyan mo po kami ng dahilan para habang may buhay pa, habang may lakas pa, masabi na, magawa na ng mga magulang sa anak at ng mga anak naman sa kanilang mga magulang, ng mga tumayong mga tatay. Yung mga nanay na ginampanan yung pagiging tatay, Lord. At kung meron man, Lord, na mga anak that they have some challenges with their fathers,
mga sama ng loob tampo sa kanilang ama. Right now, in Jesus' name, Lord, i-fix mo, Panginoon, by faith, Lord, right now, na magawa, masabi namin yung kailangan para maayos yung relationships. Yung relasyon ng mga anak sa magulang at ng mga magulang sa anak. We grab the opportunity ngayong Father's Day na makita namin ang kabutihan mo, Ama, bilang Diyos namin, Lord, na tatay, na hindi nagsawang kumalinga, hindi nagsawang, Ama, yumakap sa amin. Today, I pray, Lord, kung meron mang tampuhan, sigalot, divisions, kung meron man, Lord, na parabang mga unspoken issues, mga hindi masabi, pero alam mong nandun, Lord, sa bawat family. Today, Lord, I pray by faith, give them courage, give them the strength para po magawa yung dapat gawin sa pamilya. And we grab this day, the opportunity habang Father's Day, na maayos, Lord, ang mga sigalot sa pamilya. Salamat po. By faith din, Lord, paglabas namin mamaya, walang mahina, lahat malakas. By faith din, Lord, paglabas po namin, walang mahirap, lahat mayaman. And by faith, Lord, paglabas namin, lahat kami, Lord, masigla, lahat kami pinagpala, lahat kami malinaw ang isip, Lord. Dahil sa ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. By faith, Lord, we declare that no weak, but we're strong. No poverty, but we are rich because of what Jesus Christ has done. Let's declare, come on. And now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. One more time. And now, Let the weak say, I am let the strong. weak say, I am strong. And let the poor say, I am Let rich. the poor say, I am rich Because of what the Lord has done. because of what the Lord has done For us, for us. we give thanks. Give. Ama, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.